Posibleng abutin ng isang buwan ang investigasyon ng Civil Aviation Authority of the Philippines o CAAP sa bumagsak na helicopter sa Gimba, Nueva Ecija. Nag-crash ang helicopter na may registration number na RPC 3424 nitong Sabado. Patay ang 25 anyos na piloto na si Captain Julia Flory Monzon po. Nangyari ang trahedya matapos ihatid si Senator Bato de la Rosa sa Baguio. Kaugnay niyan, makakausap natin si CAAP spokesperson Eric Apolonio. Magandang tanghali po sa inyo, Sir Eric. Magandang tanghali po, Ma'am Sherry. Sir Eric, kumusta po so far yung ating investigasyon? Ongoing pa rin po yung nandun po yung ating mga accident investigators sa crash site dahil kinukuha po yung mga ibang piece of evidence, ano? Kasi kailangan ma-retrieve yung buong helicopter parts na yan at ilalagay sa isang lugar at reconstruct. Isa ho kasi yan sa major factor para malaman natin, especially doon sa engine, kung what causes the crash. Sinabi po ng pasahero ng chopper na si Senator Bato de la Rosa na maayos naman daw po yung panahon nang lumipad sila papuntang Baguio at nanindigan din siyang competent at skilled pilot po itong si Captain. So, totally ruled out na ba yung weather sa mga naging dahilan po ng chopper crash? Isa hong factors yan na kailangan nating suriin dahil unang-una, hindi naman tayo pwedeng mag-depend sa visual, ano? Dahil may mga tinatawag na tayong CAT, yung Clear Air Turbulence. Nangyayari po yan, especially dyan sa mga commercial airline. Kung nakikita nyo, marami nasasaktan dahil hindi naka-seatbelt. Hindi ho nadedetect yan ng radar eh. Hindi ho nakikita eh. At saka ang panahon naman, Sir Eric, kahit na sabihin mong maganda nung lumilipad, may biglaan yan na pag-iiba ng panahon, di ba? Yung ihip ng hangin, biglang nag-iiba. May mga pagkakataong ganon. Tama po yan. At isang factor po yan na kinoconsider plus yung ating mga service record ng piloto at saka yung engine, yung aircraft, at saka yung kanyang proficiency test kung tama ba, updated lahat po kanyang requirements sa CAAP. Sinabi rin daw po ni Senator Bato de la Rosa na may mga pagkakataong namamatay daw yung makina kahit nung nasa ere sila. Ano ho bang ibig sabihin nun? Ibig sabihin ho ba problemado talaga yung helicopter or may mga helicopter na talaga pong ganun? Well, ang mga piloto naman ho at talagang talagang trained sila, no? Kahit engine out yan, basta nagro-rotate pa, huwag lang i-install yung rotor, o pwede pang maibaba in an emergency. Pero sinabi rin po ninyo na mahirap nang paandarin ang chopper noong mag-refuel ito sa Bolinao, Pangasinan. Bakit pinayagan pa rin pong lumipad? Iyon po ang report ng ating ground personnel doon sa airport. Pero kasi po, yan call ng pilot yan dahil na-assist naman niya at train siya dyan kung po pwede pa talaga ilipad o hindi. Pero may pagkakataon bang nag-distress call po itong si Captain? Well, malalaman ho natin yan doon sa radio communications. Pero as far as yung ating Philippine Aeronautic Rescue Coordination Center dito sa CAAP, naka-receive ho kami ng 6 na ELT alerts. Ano? Ang ELT po, yan yung nakalagay doon sa likod ng aircraft. At nag-activate ho yan kung sakaling magkaroon ng crash by land or by sea. Okay. So, 6 po ang natanggap or nakita? Tama po, 704, between 704 to 714. 704 to 7. At yun nga po, na ito na po yung senyales na may problema na doon sa chopper. Tama po yan. Dahil in-alert na kami na may problema yung chopper business. Pag ganun pong na-alert na, ano po ang nagiging aksyon ng CAAP agad? Immediately nagko-communicate kami doon sa nearest area ng mga towers natin sa mga airports, para ma-determine. Kasi minsan binabalidate din natin dyan dahil minsan naman hindi na tayo kakasiguro kung talaga nag-malfunction lang yung LT or what. Pero at least natitrace ho namin kaagad kung saan nanggaling aircraft at impossible crash site po sa kanan.
At sa sitwasyon po nito ay sa may Nueva Ecija, mayroon naman pong malapit at agad nakaresponde. Tama po at nauna ho yung Gimba Police, sila ho ang unang nag-rescue dyan. At yun po, na-retrieve ho yung body ng 50 at they try to resuscitate it pero hindi na dahil medyo malalim yung binaunan ng aircraft. Doon po sa para po lang updated yung ating mga manonood, may mga information or statement na po ba tayong nakuha mula doon sa mga nakakita kung paano po ang nangyari, paano yung pagkakabagsak ng helicopter? Kasama po yan doon sa inimbestigan ng ground investigators natin. Kaya ho medyo nagtatagal dahil hindi naman po pwedeng we come up with the results kaagad kung hindi lahat pagsasama-samahin ng piece of evidence. Pero may nakuha na po ba tayong advance information or kwento ng mga residente po around the area? Meron na po, but hindi po namin kasi pwede i-divulge lahat mo ng information ngayon at unless nakumpleto natin at officially po pwede namin i-declare yan kung naibigay na ng ating Air Accident Investigators yung report sa ating Director General. At sabi niya nga po ay posibleng abutin ng buwan para bago po makapaglabas ng resulta sa ginagawang investigasyon, Sir Eric? Tama po, dahil lahat po ng data kailangan yung sa pag-asa, yung during that time, yung ating mga records, kukunin lahat yan. Tapos yung what happened after Baguio, iti-trace back po yan para malaman. At especially yung engine, talagang iisa-isahin ho yan, baka doon na naging problema. Sunod-sunod po ang plane crash incident sa Amerika. Paano po natin tinitiyak na hindi ito mangyayari sa bansa? Masasabi pa rin bang ligtas pa rin ang paglipad? Well, kung ang paglipad po ang issue, still ang air travel still the safest. Kasi ang data ho, 1:1.4 million para ma-aksidente o mamatay isang pasahero sa isang aircraft. Well, sa land ho is 704 only. Ang galing ho yung data sa Harvard. Singit na rin po namin kasi election period, Sir Eric, marami po ang mga politikong gagamit po ng helicopter. Ito po ba, para sa pangangampanya, ito po ba under sa jurisdiction nyo po? Pag ho yung aircraft is registered as commercial aircraft o GenAb, sa CAAP po yun. Pero pag military ho is sa Philippine Air Force po ito. Marami pong salamat, CAAP spokesperson Eric Apolonio. Magandang tanghali po, sir.